Hello po, magandang araw. Ako po si Annie Carmona Lim. Kinukumpleto ko po yung pangalan ko, Annie Carmona Lim. Kasi yung ang dami ko pong kapangalan. Kaya buti na yung sure na baka mamaya may mga warrant of arrest si Annie Lim. May nakita nga ho ako sa sa news, wanted, Annie Lim, illegal recruiter. Sana po maganda po yung araw nyo ngayon at salamat sa pagnood nyo sa video ko. Kasi marami po akong gustong i-share sa inyo. Marami po kasi nagsasabi sa akin na mas talo na yung mga supplier ko na ilang dekada na. So, sabi niya, oh, nandiyan pa si ganyan. Sabi niya, ang tagal na yan sa'yo. Oo ka ko, mahigit 10 taon na that time. Tapos sabi niya sa akin, siguro mabait kang amo. Sabi niya. So, para sa akin, hindi ko naman inaano na mabait akong amo. Kasi bata pa ako, bata o matanda, mahirap o mayaman, natutunan kong magbigay ng respeto. So, mabilis akong kumausap ng tao. Kahit sabihin mo mga pulubi o nanghihingi sa kotse, kumakatok, hindi ko yan binabastos. Parang sinesenyasan ko lang na hindi, wala, ganun. Kasi minsan, makakarinig pa kayo ng mga masasakit na salita. Huwag yan ang patulan yun, hayaan nyo na sila. Minsan naman, kinakausap ko mga sobrang yaman kasi parang nakakatakot kausapin eh. Bata pa kasi ako noon eh, parang dami nilang makeup, ang ganda nila, nakaalaha sila. So, parang intimidated ako kung kausapin sila. So anyway, wala naman akong ginagawang masama, nagtatanong lang naman ako, kinakausap ko naman sila and mabilis naman din sila pala kausap kasi parang minsan alanganin tayo kumausap ng parang hindi natin kasing level. Iniisip natin na mataas sila, so baka hindi tayo kausapin. So ako naman, curious ako, gusto kong kausapin, di kong i-snubin nila ako, di okay lang, at least sinubukan ko. Ganun po kasi ugali ko eh, susubukan ko muna. Ay, gusto kong patunayan sa sarili ko kung totoo nga. Kasi minsan marami tayong pinanonood, hindi naman tayo sure kung totoo o hindi. So, gusto kong mag-experiment. Pero, ngayong araw, gusto ko pong i-share sa inyo yung trato ko sa mga tauhan ko. Kaya siguro sila umaabot ng dekada sa akin. And I don't think ituturo sa business management kung anumang college ang kinuha nyo. By the way, hindi po business management ang kinuha ko nakapagtapos naman ho ako ng college, fine arts major in advertising sa UST. Kaya parang nag-aalangan din akong magsabi sa inyo tungkol sa business. Pero since kasi itong tips na bibigay ko sa inyo, personal ko pong na-experience to. Okay? So baka po may kapulutan ninyo ng aral o ng tips o para doon sa mga nagbi-business, ito po sana yung magandang trato natin sa mga tauhan natin. Kasi importante po ang mga tauhan natin. Kasi po kahit wala kayo, natatakot kayo, baka mamaya wala kayo, nakawang kayo o whatever. Pero kung maganda po ang relasyon nyo sa mga tauhan nyo, pwede nyo din naman silang iwan-iwan kahit sandali. Pero suggestion ko naman din sa mga bagong nagbi-business, tutukan nyo muna yung business nyo, mas lalo po kung nagsisimula, para bawat po isang empleyado alam ang dapat gawin. Ngayon, hindi naman po pwedeng kampante kayo. Sige, iwan nyo na, bahala na kayo. Nangyari po sa akin yan, siguro 2 decades ago, ninakawan po ako nung dati kong manager. Kaya napakasakit po kasi mabilis po kasi ako magtiwala. So anyway, lumipas na yon. Natuto na ako ng leksyon ko. Alam nyo, ang hirap po kasi mag-business. Bago ako nakarating sa pagiging may-ari ng Chocolate Lover, ang dami ko pong dinaanan na business. Pero sa ibang araw ko na lang sasabihin sa iyo. Kasi napakarami ho talaga. Ang dami ko pong failures. Hindi po puro happy-happy na lang. Hindi po. Mas lalo na po sa isang babae na katulad ko, mahirap pong pasukin ang mundo ng business. Madagdag ko lang tong kwentong to, sandali lang naman. Kasi minsan pag nag-aalok ka,
It's either bumibili ka or may binebenta ka. Pag nakatsyempo ka ng DOM, alam niyo po ba yung DOM? Uso pa ba yung word na DOM? Dirty old man ho yun. Minsan may iba silang gusto. Kaya minsan sinasama ko yung mister ko or minsan nagbibilin ako dun sa driver. Hintay mo ako sa labas ha. Kasi syempre nakakatakot din. Masala kung papasok ka na parang bodega. Kung may mga sekretary sa labas, okay lang. Pero kung wala, minsan atras na ako. Anyway, ang topic natin naman ngayon ay yung ang tamang trato sa mga employees para po tumagal sila at maging loyal. Ang number 1 pong tip ko sa inyo, yun nga nasabi ko kanina, respeto. Kami wala kami HR department. Ang Chocolate Lover, parang kami-kami lang nag-i-interview. Mula pa noon, kakausapin ko. Kasi mafe-feel mo kung totoo yung sinasabi nila. Yung iba dramatic lang, yung iba umaarte lang. Lahat yun, siguro through the years, dahil ang background ko naman ng konti sa business. Nakita ko kasi ang mga magulang ko kasi may business din ho sila at marami din ho kaming tauhan. Woodcraft business ho. So may mga carvers, mga painters. So matagal din ho yun yung business ng mga magulang ko. Ang tatay ko sobrang bait, ang nanay ko sobrang higpit. So parang may natutunan ako sa father side and sa mother side. So, yun ho ang maganda exposure ko. Kaya siguro naging ganito din ang trato ko sa mga tauhan ko. Laging may respeto. Kahit po nagkamali sila, number 2, ay wag niyo pong mumurahin. Alam niyo, in my 36 years sa Chocolate Lover, wala po akong minura. Kahit po sabihin niyo yung PI, hindi yung Philippine Islands. Alam niyo na yung PI na mura. At saka po yung not even gago or tanga, parang or bobo. Hindi ko po sila sinasabihan nun. Magalit kayo, sabihan yung ganyan, o lagi ka late, ganyan, mahirap, ganyan, kailangan. Kasi minsan pag ang tao, pag masyado kang mabait, sinasamantala ka rin. Kaya mahirap din sobrang bait kung nagbi-business kayo. Basta importante may firmness kayo. Okay, ito ginawa mo, may kasalanan ka, kailangan may parusa. O sige, may suspended ka, o sige, may mga ganon. Alam nila yun na hindi maganda yung ginawa nila. Kausapin, diretso. Kasi mas maganda, kasi alam nilang ako yung may-ari. Kasi minsan kung pasasabi nyo lang halimbawa sa manager nyo, minsan, hindi nyo alam kung yung manager, paano niya kausapin yung empleyado. Minsan, since manager siya, minsan tendency niya maging bossy o galit. So, nasa isip ng mga empleyado, ay galit si ma'am, yung pinaka-may-ari. Diba? So, ako, yung ugali ko, patatawag ko sa office ko, kakausapin ko. And that's number 3, na tip ko sa inyo, wag niyo hong hihiyain sa public yung mga employees nyo. Kahit nagkamali on the spot, gusto nyo sabihin on the spot, hindi po ganun. Sabihin ko, mag-usap tayo mamaya, tapos mamaya tawagin ko sa office ko, tapos sabi ano ba, may problema ba? Bakit ka ba ganyan? Bakit ganun? Kasi minsan na may mga tauhan na pati po yung problema nila sa buhay, sa bahay, nadadala po talaga yan sa pagpasok nila sa trabaho. So, yun po ang mahirap. Pero kasi kailangan mo din silang kalmahin na bigyan ng tip na, alam mo, ito ang trabaho mo, dito ka kumikita ng pera, kaya hindi naman po pwedeng lagi ka na lang nagkakamali. So, ganun ho, medyo gabayan nyo, especially mga bata, minsan pabaya. No? Parang magiging nanay ka din nila. So, sabihan niyo ho ng maganda, na maayos, again, with the respect, lagi with the respect. Kaya, yun ho, naging close din ako sa mga tauhan ko, tinatanong ko, kamusta yung anak nila, yung asawa nila, no? Kaya, yun ho ang maganda, communication. Kasi po, pag lagi nagkakamali, meron po talagang, hindi siya naiintindihan.
ang tendency, magalit ka, gano'n. Pero isipin mo bakit ba siya lagi nagkakamali. Maari hong yung employer mismo din ang may mali. Kasi halimbawa, binigyan niyo siya ng trabaho na akala niyo alam niya or minsan nasa resume niya, supposed to be, alam niya. Pero iba ho kasi ang style ng iba-ibang company. Kaya mas maganda po, number 5 tip, kung pwede pag-aralin nyo. Pinasa-seminar ko sila, oo, mahal. Pero ang laki ho talaga ng pagkakaiba. Pinag-aral ko yung mga tauhan ko ng customer service. Kasi alam niyo, customer service, ang hirap niyan. Ang daming makulit. At saka, talagang yung iba nang aaway. So, kailangan lang ho ng mahabang pasensya. Meron kayong tao na talagang humaharap sa customers. Kasi hindi ho pwedeng kahit sino lang na kumausap dyan. Yun lang hong mahinahon. Actually, yung pinakakausap ko dun sa mga taong nagagalit, yung pinag-aral ko nga din yung isang tauhan ko ng customer service, nagagalit bakit daw yung kanyang binili ay ganito, ayaw matunaw, o kung chocolate man yun, galit na galit siya. Feeling niya, niloloko siya. So, tapos, ginawa ko nung tauhan ko, ma'am, paano ho ba yung ginawa niyo? Di kinuwento, ganyan. Nung nagkukwento, hihinahon na siya. Yun ho, sinabi, buti na lang yung tauhan ko, matagal ko nang nabigyan ng seminar. So, pinaliwanag niya, ma'am, yun yung pagkabili nyo ng chocolate, huwag nyo pong ilalagay sa refrigerator kasi po, hindi na po matutunaw yan. Or kung matunaw man, buo-buo na. So, yun ho ang isa sa mga importante yung customer service. Ngayon, kung nagsisimula pa lang kayo, nasa bahay lang kayo, wala naman masyadong problema. Kung isa, dalawa lang kayo. Pero habang umuunlad yung business ninyo, kailangan nyo na po talagang magpaaral ng mga tauhan ng customer service. Kasi hindi ko lahat siya matuturo sa mga tauhan ko. Siguro sa mga una, pangalawa hanggang 10 employee, matuturuan ko. Pero kasi dumami na ho kami, umabot na ho kami ng minsan 50, umabot kami, may extra worker ho kami. Pag Pasko, umabot kami ng 70 na tao, yung iba mga part-time. So yun ho, mahirap i-deal. And kailangan, since nasa food business kami, ang dami po naming kailangan pa alalahanan na dapat malinis, naka-hairnet, naka-gloves, naka-mask. Kasi syempre, para sa kanila, daldal sila ng daldal, natatalsikan nila ng laway yung nire-repack nila o yung hinahandle nila. Yun po ang napaka-importante, especially kung nasa food business nga po kayo. Yung iba po walang pakialam kasi wala naman siya sakit. Hindi po ganun yun Hindi. Sa pagkain, kailangan po laging malinis. Kahit ano pa sabihin nyo na nagugas kayo ng kamay, sabi ko nagsabong ka ba? Oo daw. So, chinek ko yung CR kung meron ba sabon. Wala. So, saan siya nagsabon? Diba? So, obviously talaga na nagsisinungaling siya. Nag-grocery ako, naglagay ako ng sabon doon. And to my surprise, the next day, wala na yung sabon. So, ibig sabihin, may nagnanakaw ng sabon. Pero anyway, mura lang naman ho yung sabon. And then nagpaskil ako na sana please, huwag niyo namang nakawin yung sabon. Magpunas kayo ng kamay. Pag galing kayo sa CR, automatic. Checking ko yan randomly. Checking ko yan. Kasi dapat may ganun. Checking ko o yung manager ko, checking kayo randomly. No? Doon matatakot na sila. So talagang magiging malinis na sila. At yun naman, after 2 to 3 weeks, yung naging normal na sa kanila nang naguhugas ng kamay, magiging ugali na po nila yung maging malinis. Bago ako magtuloy ng chocolate lover, mainitin din ang ulo ko, nangaaway din ako. May hormonal imbalance din naman ako, hindi naman ako perfecto. Actually, bumait lang ako nung nagka-cancer ako, noong 1988. Kapapanganak ko pa lang, 7 months old pa lang yung baby ko, nagka-cancer na ako. Talagang binigyan pa ako ng second life ng Diyos. Kaya thank you. At ang laki po talaga ng binait ko. Importante po ito na I don't think
ituturo sa school, kumuha ng mga ayaw tanggapin ng mga employer. Yan po yung gusto kong kunin. Yung mga sinasabi ng bakla, tomboy, disabled, pilay. Alam niyo po, meron po ako lahat nun. Meron akong tomboy. I don't care kung tomboy sila, bakla sila, kung anong sexual preference sila. I don't care. Basta tama yung trabaho at wag bastos. Okay? Yun lang po. Meron din ho kaming isa sa mga PWD namin, si Ningning na more than 30 years old, nakasaklay po siya. Ang tagal na namin kasi nagsimula ho siya na yaya na mga anak ko. Disabled po yan talaga nakasaklay siya pero kinaya niya. Meron din ho kaming putol ang kamay. May kamay siya pero yung kamay niya nandito. No, si Lilet, isa din ho yan sa matagal na din sa amin. Kasi ito po nasabihan ako through channels galing yata sa kapatid ko na sabi daw, yung mga tauhan ng chocolate lover, makakatulong naman parang galing sa probinsya. Siyempre kahit ho ako, hindi ko gusto yung sinabi nila. Totoo na may mga katulong ako na naging employee ko na, hindi na sila stay in, sinasweldohan ko na sila ng minimum wage, pero wag ho dati silang mamaliitin. Kahit ba ho sabihin yung galing sila sa probinsya, hindi na po galing sa probinsya, walang pinag-aralan. O galing sabihin yung tomboy, bakla o whatever, hindi ho ibig sabihin bobo sila. Hindi ko iniisip yun. Kasi sila pa nga ho nagpapatunay na kung ano yung kaya ng iba, kaya din nila. So, yun ho talaga ang napansin ko. And marami din ho nagpapakitang gilas, no, yung mga nasa Visayas, syempre, at saka Mindanao. Kasi pumunta silang Maynila parang Maynila, parang kami, punta na kami sa Canada o sa US, ganun. Parang ang taas ng tingin namin dyan sa lugar na yan. So, ganun din ho sila. So, pinoprove nila na kaya din nila kung ano yung ginagawa mga taga Maynila. Isa pa pong tinutulungan ko, yung mga no read, no write. Kasi kailangan ko lang naman sila tiga-karga Sasabihin mo, pakikarga ito, dadalhin dito. Ganun lang naman kasimple. At hindi naman mababa yung sweldo nila, naka-minimum wage din sila. Siguro mga 3 o 5 na ang nakuha ko no read, no write. So, through the years, may natutunan naman sila at nakapag-asawa din naman sila. Yung mga empleyado din, and sinasabihan ko yung mga asawa nila, pakituruan mo naman yung asawa mo para unti-unti naman siyang matuto. May mga gay din kami o bakla na tauhan. Masayahin nga sila natutuwa nga yung mga customers sa kanila kasi magiliw sila mag-assist ng mga customers. Kaya nga lang, parang ugali nila pagkatapos ng sweldo, kinabukasan absent. Lagi yun. Bakit kaya? Ang ayoko kasi sa lahat, yung laging late, laging absent. Kasi disrespect po yan sa trabaho. Kaya parang kung wala kang ganang pumasok, huwag ka na lang pumasok. Kasi minsan, napipilitan lang din sila. Hindi naman ho ako namimilit. Magpaalam lang sila ng maayos. Okay lang naman din sa akin. Another tip ko sa inyo na natutunan ko sa nanay ko, kung magpapatrabaho ka, busugin mo yung mga tauhan mo. Kasi alam mo, papa-overtime ka. Okay, sige, magpa-overtime ka, pero pakainin mo muna. Since kaya ka nagpapa-overtime, marami kang orders, ano ba naman yung bigyan mo silang ulam, kanin? Siguro kaya din matagal yung mga tauhan ko sa akin. Pag sobra pong busy namin, libre ho ang lunch. Bumili po ako malaking rice cooker, ganyan kalaki, para libre yung nila, yung kanin nila. Kasi yung kanin, malakas sila sa kanin No, tapos yung bibili po kami ng Jollibee o minsan doon sa karinderya, nag-order po kami ng ulam. Lagi po ako nagpapakain. At saka pag inventory, umaabot din sila ng gabi. Although quarterly lang naman yun, pero still nagpapakain pa rin ho ako.
So, madalas kaming maglibre, hindi lang naman tuwing Sabado, pag peak season, mga birthdays namin, o may konting celebration, pakain po ng pakain. Basta itong pagkain, kayo magluto, magluto kayo, adobo, whatever, pagpakain po kayo. Iba ho talaga yung nagpapakain ng mga tauhan. Isa pa hong ginagawa ko na kung ano yung ginagawa nila, ginagawa ko din. Halimbawa, meron kaming janitor, meron kaming tigalinis. Tumutulong ako, nagwawalis din ako. Minsan ayaw nila, kukunin nila yung walis sa akin para ayaw nilang tatrabaho ko. Pero hindi, gusto ko magtrabaho. Ang matagal ko nga ang ginagawa, nagbabagger ako. Andun ako sa likod ng kahera. Kung maliliit lang naman yung mga binibili, ako tiga-shoot. Parang yung mga customer na, sabi niya, mukhang hindi bagger ito nagbabagger. So, parang na-feel nila ako yung may-ari. Ngayon, pero siyempre, pag mabigat na, hindi ko po nakaya yan. Alam ba, mga kahon-kahon na tsokolate. Talagang tatalian po kasi yan. Tumatawag ako ng mga bagger na lalaki talaga. Pero, yun po, gustong-gusto ko po nagbabagger at nagpapasalamat sa mga customers na mga bumibili. Ang isa pa hong matitip ko sa inyo, yearly po, meron ho kaming family day. So, nag-outing kami. So, kung malaki naman po yung kita that year, pinapasyal ko ho sila katulad po sa Hidden Valley. Mahal po dyan, 2,000 o 2,005. That time po, I'm sure, mas mahal na ngayon, isang tao. So, ngayon, syempre, mas masaya sila kung kasama nila yung mga anak nila. Minsan po, yung mga managers, pinasyal ko sa Hong Kong, 4 kami, kaya masayang-masaya naman sila. May mga tauhan din kami na mga umalis na. Tapos, pagkaraan ng ilang buwan, gusto na naman bumalik. Para sa akin, umalis ka na, ayaw mo sa amin, bakit babalik ka pa? Kasi nga, na-compare nila yung trato sa kanila ng ibang tao at saka yung trato ko sa kanila. Pag masipag naman, pumapayag naman akong bumalik sila, pero yung alam kong tamad-tamad, mabigat na mabigat ang katawan, hindi na lang po. Pag sa pag-apply naman ng trabaho sa amin, sinasabihan ko na sila, ay multitasking tayo dito. Hindi porket kahera ka lang forever. Kung kailangan mag-ayos ng istante, mag-aayos ka din. Karamihan naman sa kanila, okay lang naman yun. At huwag niyo po sanang kalimutan, every time, kahit po sabihin yung big boss kayo, president kayo, CEO kayo, kung may inutos kayo, lagi pong may paki. Meron hong please. At kung ginawa, maraming salamat. Thank you Next time ulit Parang ganon. Kasi kahit sabihin yung napakaliit na bagay yun, iba pa rin yung nagsabi, please nasa isip, trabaho naman yan dapat gawin yan. Hindi po ganun Mas maganda pa rin may konting lambing sa mga tauhan. Pakigawa mo naman ito. Bilisan mo may libre kang merienda sa akin. Ngayon, nung nag-Christmas party po kami, marami nagbigay ng pasasalamat. Napansin ko lang yung mga nagsasalita, ang talagang pinasasalamatan nila ng husto nung na-hospital sila. Napapadala akong pagkain, bibigay akong pera. Kasi po yung time na down sila. Tapos hindi ko naman sila pinabayaan. Kasi dati nung unang-una, wala pa naman talagang tulong ang PhilHealth. Kaya kahit may tulong ang PhilHealth, not enough na makapagbayad sa ospital. So, ako po, mister ko, part ng sweldo namin, binibigay din namin sa mga tauhan. Mas lalo na po nung pandemic, yun talagang sobrang hirap. Yung sweldo ng mister ko, sabi niya, yung sweldo ko pabili ng grocery, bigay sa mga tao. Noon may paupahan kami, kasi naawa din kami na sa squatters yung iba nakatira. May mga anak silang babae, minsan nababastos. So nagpagawa kami ng maliit na condominium. Cute lang po. Pero still, hindi na sila sa squatters nakatira. Tuwan-tuwa na sila kahit 15 square meters lang. At least may sarili silang banyo, may sarili silang CR. At napakamura lang naman yung renta. Ginawa po yung
condo na yun para hindi kumita, para lang tulong lang talaga sa mga tao. Since may mga buwan ho kami na sarado kasi pag may nalaman, oh may COVID siya ganyan, isang sarado ka isang buwan. Hindi kawawa naman ho yung mga tao, wala naman pambayad ng renta. So yun ho, nagbigay din kami ng mga siguro mga 2 buwan na libreng renta. So ganun lang ho po, kung kailan sila nahihirapan, tulong po, tulong ng tulong sa abot na hindi naman ho kayo maghihirap, abot-abot lang ho habang kaya ninyong tumulong. Kaya yan po, talagang nabibigay din kami ng award minsan pag matagal na sa amin. Yun, tumataas din syempre sweldo nila, pero yung iba parang ayaw nga nilang taas yung sweldo nila kasi tax-free yung kung naka-minimum wage ka. So nasa kanila na po yun. Ngayon may libre kaming bigas. Yun, nagpabili ako ng sako-sakong bigas, tapos binibigyan ko sila ng tigpa 5 kilos. Minsan sa tingin nung iba, wala namang kwenta yan, hindi po. Sa kanila po malaking tulong na po yung magbigay ka ng pagkain nila. Minsan pag galing akong Canada, mayroong mga salubong, mga tsokolate, tapos nagpapabili ako ng mga laruan. Pagdating ng Pasko, binibigyan ko yung mga anak nila. Yun ho talaga ang malaking tulong sa mga employees natin. Gusto nyo maging loyal, maging tapat po sa inyo. Ito po yung mga tips ko talaga sa inyo na balikan nyo po, intindi nyo po mabuti. Baka mamaya sabihin nyo, ba't kaya ako laging nilalayasan ng mga employees ko? Number 1, nga ho siguro, palamura kayo. No? Kasi masakit din ho yung murahin kayo. Kahit pa sabihin yung normal lang sa inyo magmura. Pero mas maganda din ho. Kasi pag nagmura kayo, ibig sabihin wala kayong respeto. At alam niyo ba, pag talikod nyo, kayo ang mumurahin yan. Kung interesado po kayong makinig ng mga kwento tungkol sa mga experiences ko, sa buhay ko, sa Chocolate Lover, subscribe lang po kayo. Kaya lang po yung iba for adults only. Baka akala nyo ang bait ko Ay nako. Next time po kukwento ko sa inyo yung mga kapalpakan, kamalian, failures. Talagang naghuhusga din ako. Ayoko magpahusga pero ako mismo nanghuhusga din. Madami din akong ginawa na pinagsisisihan ko talaga. Next time, kukwento ko yan sa inyo buong buo. Yun po, maraming pong salamat sa lahat ng nanood nitong video nito. Thank you. Bye-bye.